Gusto kong ibahagi sa inyo ang buhay na puspos ng Espiritu Santo. Ano ang kahulugan nito? So titingnan natin kung ano ang sinabi ni Apostle Paul sa mga church sa Efeso. Sabi ho dito, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Si Apostle Pablo, inihambing niya, inihiyantulad niya ang tao na lasing. Yung lasing, they are controlled, yung kapangyarihan ng alak. And because of that, nawawalan sila ng normal na pag-iisip, ginagawa, hindi na alam, mabablanko ang isipan. In other words, controlled by the power of wine. Ngayon, doon sa spiritual life, si Apostol Pablo kasi, marami kasi siyang kakilalang mga mananampalataya sa Efeso na marunong naglalasing. At alam ni Apostol Pablo talaga, yung isang lasing, talagang kasisiraan talaga ng kanyang buhay. Kaya sabi niya, instead na maglasing, sabi niya, dahil yan naman ay kakasira ng inyong buhay, sabi ni Apostol Pablo, sa halip, sabi niya, dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo po dito, kailangan niyang maintindihan nila yung karanasan niya kung paano siya napuspos ng banal na Espiritu Santo. After na nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoong Hesus, after na naka-encounter niya ang ating Panginoong Hesus, yung papunta doon sa yung road going to Damascus, na-encounter na when Apostle Paul encounter our Lord Jesus Christ, and pagkatapos po yan, napuspos po siya ng banal na Espiritu Santo. Ang ibig sabihin nito ng puspos ng banal na Espiritu Santo, ikaw at ako ay kailangan kontrolado tayo ng banal na Espiritu Santo. Because the Holy Spirit ay isang kapangyarihan na kaloob, ibig sabihin pagkaloob, ibibigay ng Diyos. Kasi kailangan ang buhay ng isang mananampalataya, yung kapangyarihan na dapat niyang naranasan, it is the power of God through the Holy Spirit. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, we already received the Holy Spirit. But we are not yet full controlled by the Holy Spirit. Kaya nga ho, kasi bakit? Kasi meron tayong our own will. Meron tayong own will. Meron pa rin tayong feeling. Meron tayong kaisipan. At yung kaisipan at yung will na ito ay nasa atin yan eh. Kung minsan, sablay pa rin ang decision. Kung minsan, nagpapakontrol tayo sa emotion. Sa isipan natin, kung minsan, ang daming worldly ideas. Di ba? Makamundong mga kaalaman, katalinuhan na ating mong nalalaman. But of course, the Holy Spirit is with us. Pero hindi pa rin siya full control doon sa different angle ng ating buhay. Kaya nga ho, si Apostle Pablo, when Apostle Paul was fully controlled by the Holy Spirit, makita po natin yung specific na purpose ng kanyang buhay. Nakita niya, and the Holy Spirit always direct him, guide him, para ma-accomplish yung specific na purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. So when we say puspos with the Holy Spirit, we are controlled by the Holy Spirit. Lahat ng anggulo ng ating buhay. Isipan natin, emotion natin, will natin, okay? Character natin. Kaya nga ho, when we are controlled by the Holy Spirit, ang nakikita na pag-uugali natin, it is the character of our Lord Jesus Christ. Ang na-experience na klase ng pag-iisip natin, yung kaisipan ng ating Panginoong Hesus. Alam po ninyo, nung ang ating Panginoong Hesus ay pumunta sa mundong ibabaw na ito, ay
tinanggal niya ang kanyang pagka-Diyos. Kasi kailangan siyang magkatawang tao. Kasi hindi pa natin pwedeng kaharap ng Diyos face to face. Hindi ho pwede. Kaharap natin ang Diyos face to face when we get there. Why? Because we are not yet completely glorified. Kaya nga sa Old Testament hindi naman na talaga nakita ang Diyos face to face, di ba? Sometimes words, yung mga bagay-bagay lang na nagpapakita ang Diyos. Because hindi pa. Because of the sinful nature. Kaya kailangan ang ating Panginoong Hesus, tanggalin niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga ho, kung titingnan natin, doon sa kanyang kapanganakan hanggang sa doon, sa kanyang pagkamatay at sa kanyang resurrection, makita po natin the role of the Holy Spirit. He was controlled by the Holy Spirit. Kasi nagkatawang tao siya. Ang pagkakaiba lang natin sa ating Panginoong Hesus, so of course, He is God. Pero as a human being, ang pagkakaiba lang, hindi nagkasala. Pero may feeling siya, may will siya. Kaya nga sabi niya, yun, di ba nag-pray siya, Lord, kung pwede sana. Kasi tao may will siya But because He was controlled by the Holy Spirit, yung dalangin niya pa rin, matupad ang plano ng Diyos. Kaya sabi niya, not my will, but thy will be done. Therefore, Jesus Christ, bilang nagkatawang tao, magmula noon sa kanyang kapanganakan, He was controlled by the Holy Spirit. To make it sure, yung specific na plano ng kanyang buhay ay maisatuparan. At nangyari nga. It is the same with Paul. So, yung word na binabagit ng mapuspos, we must be controlled by the Holy Spirit. Hindi lang ang ating pag-iisip, hindi lang ang ating emotion, even our will, lahat. Yun po ang ibig sabihin ng puspos ng banal na Espiritu Santo. Sometimes, ang alam natin sa puspos ng banal na Espiritu Santo, it's more emotion. Pero pag titingnan natin pala, kung talagang isa-isahin natin at basahin natin patungkol sa banal na Espiritu Santo, hindi lang emotion. It is our will, isipan, character, our nature. Kailangan kontrolado siya ng banal na Espiritu Santo. Well, ang isa sa mga magandang resulta ito, if we are filled with the Holy Spirit, number one na gustong may bahagi sa atin, matagumpay na buhay. Number one example nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. As a human being, as a man, yung plano, yung purpose na kanyang buhay ay matagumpay. Despite sa lahat ng kanyang naranasan. One example, si Apostle Paul. Because Apostle Paul was full of the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit, ang kanyang buhay matagumpay. Now, of course, kung titingnan mo sa internet, when you research about tagumpay, ay ang daming kanyan, definition. Ang dami pong pwede niyang sinasabi. Pero, ang gusto kong maibahagi sa inyo na tagumpay. Ang tagumpay na sinasabi ng banal na kasulatan kung yung purpose ng Panginoon sa inyo ay maganap. Katulad po ni Apostol Pablo, he was led, he was controlled by the Holy Spirit. Kaya tapos ang purpose na ipinagagawa ng Panginoon sa kanya. Yan actually yung totoong tagumpay. Nalaman ko yung specific na plano ng buhay sa akin. At ito po ay nasunod hanggang ako'y kunin ng Panginoon. Ganong kahalaga kung bakit ang isang tao ay kailangan siyang kontrolado, mapuspos ng banal na Espiritu Santo para mas makita pa natin, mas klaro pa natin because it is the Holy Spirit who give us wisdom, who guide us, who teach us, who direct us para malaman natin yung specific na purpose ng ating buhay. Kaya ang tagumpay na tinutukoy dito, it's about yung plano, yung purpose ng Panginoon sa ating buhay. Okay, ngayon, susunod po. Siyempre, when we are napuspos po tayo ng banal na Espiritu Santo, sa ayaw at gusto mo, ikaw at ako ay maging pagpapala. Yan. If you are controlled by the Holy Spirit, automatic, tagumpay. At ang kagandahan, pag nasunod mo yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo,
yung mga iba, susunod lang. When you are controlled by the Holy Spirit, ngayon yung unang panawagan ng Panginoon sa iyo, yung specific na panawagan ng Panginoon sa iyo, ayan, yung mga iba, additional lang. But make sure yung first, kailangan matumbok mo yung the first purpose ng Panginoon sa ating buhay. And then, if we are controlled by the Holy Spirit, daluyan talaga tayo ng pagpapala. Kasi mag-o-overflow Mag-o-overflow. When you are filled, when you are puspos ng banal na Espiritu Santo, mag-o-overflow yung buhay mo. Mag-o-overflow yung meron ka. Talent na meron ka. Mag-o-overflow kung yung buhay na meron ka. Mag-o-overflow yung wisdom na ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Mag-o-overflow yung the character of God. Mag-o-overflow yung God's idea. Kasi nag-overflow sa iyo. Kaya nga tayo po ay daluyan ng pagpapala. By the way, when we say daluyan ng pagpapala, both spiritual at saka physical. Daluyan ng pagpapala. Kaya yung ikaw ay pagpapala, kakaiba yun. The highest kind of level na pagpapala. Nagagamitin ka ng Panginoon na daluyan ng pagpapala. Because this is the result if we are controlled by the Holy Spirit. Daluyan tayo ng pagpapala. Could you imagine, halimbawa ikaw, mayroong tao na kailangan ng, siyempre, advice. Nakapagbigay ka ng advice because you are overflowing yung God's idea sa iyo. Here is a danger. May mga tao na kailangan ng advice, ang problema, yung nagbibigay ng advice, hindi overflowing ng Banal na Espiritu Santo. Ano yung nasa kanya? Possible, human ideas. O kaya nabasa lang niya, nanggaling sa mundo, yung ideas na yon. Sablay. But if we are overflowing, when we are puspos ng Banal na Espiritu Santo at nag-overflow, yung nag-overflow sa atin, it is God's idea. Kaya nga when we are puspos ng Banal na Espiritu Santo, wow, grabe ho yan. Lahat ng pupuntahan mo, sa trabaho, sa school, sa tahanan, sa community, saan ka man pupunta, dadalhin ng Diyos. Ikaw ay gagamitin ng Panginoon na daluyan ng pagpapala. Amen. At ang result noon, mag-overflow talaga tayo. Overflowing. Magliliwanag. The character of Jesus Christ makikita sa atin. That is one of the result when we are puspos ng Banal na Espiritu Santo. Last na gusto kong bahagi sa atin and then I'm going to share to you my testimonies. That's it. Meron sa atin ang Banal na Espiritu Santo pero kailangan mag-manifest itong bunga at kaloob ng Banal na Espiritu Santo. Kaya kailangan natin maging kontrolado ng Banal na Espiritu Santo para itong bunga na ito at ang kaloob na to na sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 22, 23, 1 Corinthians chapter 12. These fruits, this gift is for those who receive Jesus Christ, nagkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. And for those who have the desire na sila ay mapuspos ng Banal na Espiritu Santo, and then itong mga ito magmamanifest. Makikita, mararanasan natin itong mga bunga ng Banal na Espiritu Santo. Actually, bago yan, yung binanggit doon, yung mga makumundong pagkatao ng isang tao. Makamundong pag-iisip, makamundong karakter. At kung we are puspos with the Holy Spirit, matatanggal yon at maipapalit ito. Mababasa natin dyan yung mga bunga ng Espiritu Santo. Galatians chapter 5, verse 22, 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan. Kaya there is may awiting in His presence. There is joy. May kapayapaan. When we say in His presence, sa presensya ng Diyos. At actually, when you are filled with the Holy Spirit, it pulls you, it helps us, it directs us, it guides us doon sa presensya ng Panginoon. And because of this, it helps us, it pulls us, it directs us, it encourages us na magkaroon pa ng mas malalim na intimacy sa Diyos. And we will experience, love, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga. At hindi lang ho yan ito mga kapatid. Hindi lang ito ang magmamanifest. Ibig sabihin, mararanasan, may experience natin, but also, mayroon pang ibibigay na kaloob ng Espiritu Santo sa atin. Sa 1 Corinthians. Actually, we really need this kaloob, especially in the last days. Because of so many teachings, many interpretation of the Word of God,
many prophecies. Ang dami ho sa mga huling araw. Kaya kailangan natin ito. A lot of ideas, a lot of knowledge, a lot of information, and you don't know kung totoo o hindi. And even using the scripture to prove na totoo yung sinasabi. Laging sinasabi sa korto tell the truth and nothing but the truth. And they always, kailangan para maging totoo daw yon, yung truth na yon, kailangan yung evidence. But praise God because we have the Holy Spirit. Alam mo ninyo itong kaloob na ito? Ito ay kaloob. Ito ay pangako. Ito ay ibibigay ng Diyos kung hihingin natin sa Kanya. Pero alam mo ninyo, hindi basta-basta ito. Hindi yung parang, Panginoon, gusto ko nga, hindi. Kailangan make sure na tama yung motibo, tama yung condition mo. Spiritual condition. Kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Malalay si Stephen, nung siya po'y napuspos ng Banal na Espiritu Santo, wow, grabe yung karunungan. Kahit yung mga matatalinong mga Sadducees, mga pare, hindi nila kaya. Yung nasa kanya, it is God's wisdom. Talagang may tapang siyang sinabi kung ano ang katotohanan. Nagalit yung mga experts sa law. And, as a matter of fact, ang nagpapatay kay Esteban, ang may isip ay may plano si Saul, nung hindi pa siya apostol. Pero hindi siya natakot. Kahit expert ka sa law, hindi ako matakot. Why? Kailangan kong sabihin kung anong katotohanan. And yan po ay ibibigay ng Banal na Espiritu Santo sa atin. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit, iisang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ngayon, ganito po yan. As I said, yung pagkapuspos ng Banal na Espiritu Santo, it is not only about emotional. Allow God to control lahat ng area ng buhay natin. Allow God, allow the Holy Spirit to control not only our emotion or our mind, everything na nasa iyo. Kasi kung iyan po ay kontrolado ng Banal na Espiritu Santo, automatic yan. Lahat yan gagamitin ng Panginoon for His own glory, for the expansion of God's kingdom. Meron akong karanasan na kaya nga napakahalaga na if we are directed by the Holy Spirit, kaya napakahalaga na kailangan natin maging sensitibo sa pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa ating, as an individual, napakahalaga ho. Nung ako ay pastor dito sa Batal noon, dahil nga medyo parang very emotion, nung ako ay napuspos ng Banal na Espiritu Santo, very emotional ako. Yung parang bang, kaya natin yan, parang gano'n Na-energize yung isipan, yung kaluluwa. At sabi ko sa aking mga kasamahan doon, kailangan nating mag-mission sa Dinapigi. Kasi yun yung ibinigay ng Panginoon na yung isa sa mga gusto nyo ipagawa sa akin. Pag-mission. Kailangan natin mag-mission sa Dinapigi. Ay ngayon, yung mga kasamahan ko naman, mayroong 5 na talagang din. Parang bang atat na atat. Sige po, sasama kami. Ganito ang kailangan natin. Provided naman. Meron akong sasakyan noon na yung Wrangler na ginamit namin. Pumunta kami na hindi kami nag-inquire talaga sa Espiritu Santo kung tama ba itong panahon mo. Siyempre, ang alam namin, hindi. Yan ang gusto ng Panginoon pag may mission Ba't hindi natin gawin? Sige, pumunta tayo. So, wala kaming time na talagang nag-inquire. During that time, some part of my life is controlled by the Holy Spirit. Pero yung will ko, it is not controlled by the Holy Spirit. Why? Decision. Yung meron akong decision na gagawin, na hindi talaga ako nag-i-inquire. Ngayon, sige, ayos. Yung mga member naman dyan, ay bigay. Bigas namin, sardinas, yung tuyo, di ba, yung pagmimisyon, ganun talaga kung anong kakainin namin ng 3 araw, solve na. Tara na, let's go. Pumunta kami sa Dinapigi. Hindi kami nag-i-inquire talaga. Yung ginamit ko lang yung, I was not controlled by the Holy Spirit sa aking will, sa aking decision. Hindi siya kontrolado. So, pumunta kami doon. At ang nangyari, hindi namin alam na doon sa Dinapigi, during nang pumunta kami doon, may encounter ng mga kaibigan natin sa bundok, at mga sundalo. At hindi rin namin alam na mayroon palang bagyo na darating. At ang tatamaan niya, kasiguran, 1998 or 97. I should say. 2000 kasi una kong 1999 to 2000 yun.
Kasi una kong assignment yun dito sa Batal noon, sa pagpapastor. Nang anong kami, hindi namin nakita na ganun pala yung sitwasyon. Sabi ko, hindi namin tinapos yung 3 araw kasi may bagyo Kailangan nating umuwi. Umuwi kami. Naku, eksakto. Pagdating namin sa Kasiguran, ang dami ng mga checkpoint. Kasi may encounter doon sa Dinapige. Sa marami kaming dito sa Kasiguran, doon kami na checkpoint. Puro lalaki kami na pumunta doon. So, na-checkpoint kami doon. Saan kayo nang galing? Siyempre, sinabi namin, galing kami sa Dinapige. Nako, sino ho ba kayo? Ay, ako po yung pastor. Ito, mga elder po sa church. Ang daming tinanong. Ang problema ko, yung 3 kasama ko, wala silang sidula. Yung 2, meron. Ako naman, may lisensya ako. Pero wala akong sidula. Nako, kailangan pa namin malaman kung talagang sino kayo. Ang nangyari noon, andun kami sa Kasiguran, kasi walang bakante doon sa kwan ng mga army, dinala kami sa police station, sa Kasiguran. Dinala kami doon. At doon kami nagpalipas ng gabi. Kasi kailangan daw mapatunayan kung sino kami. Nako, doon ko naranasan na natulog na nakaupo. Wala walang tulugan sa police station paano, pastor, wala kaming bid dito. Okay lang kami dito, sir. Sabi ko na ba, natulog kami doon. Yun yung consequence. Anyway, by God's grace, kinaumagahan, at least yung contact namin doon sa Dinapige, yung contact namin sa Dinapige, kagandahan, at least na kanila. So, napatunayan namin na kami taga Santiago, kami mga pumunta doon para mag-mission. So at least, yung kinaumagahan, nakauwi na kami. Kaso lang, problema namin noon, malakas yung bagyo. Kaya doon sa papuntang, di ba, dinadaanan natin yung Ginijawan, tapos doon sa kilometer 18, hindi na passable doon. Doomang kami sa Baler. Ganong consequence na dahil sa sobrang nako, tinakbo namin ng ilang orasyon, halos maghapon. Kasi lumusot kami sa Baler, tapos, ano ba yon? Dumang kami na sa Pangasinan. Sa layo ng namin dinaanan namin. Buti nga't nakalusot pa yung pandol. So, what is my point here? Ang karanasan namin yon as a consequence, doon sa hindi talaga ako nag-inquire. Hindi talaga ako nanalangin, Lord, ito ba talaga? Time ba na pupunta kami doon? And then also, hindi ako nag-research na may bagyo pala na parating. Siyempre, yung encounter doon, hindi ko naman talaga alam yung encounter doon. As a consequence, kailangan kong harapin ang consequence. Nung consequence, naranasan namin natulog sa presento sa Kasiguran. Yung dapat naming daanan sana, yung parang Israelites anong yung Israelites? dapat ilang hakbang lang dahil sa kanilang katigasan ng ulo, wala. Dumaan kami doon sa Baler. That's my experience. Now, sa ating buhay ngayon, as I said, napakahalaga that let's always recognize the Holy Spirit in our life. At alam mo ninyo, madali nating ma-recognize if we are filled with the Holy Spirit. So yan po ang aking paalala minsan, and I hope ito'y makakatulong sa atin. Kaya said, mapuspos ng Banal na Espiritu Santo, it's not only about emotion. Well, nung araw, very emotional kami noon. Pero as we grew up doon sa aming pananampalataya, hindi lang sa emotion, lahat ng anggulo ng ating buhay, make it sure that we are controlled by the Holy Spirit. We are guided by the Holy Spirit. Kaya nga nung natapos yung mission ng ating Panginoong Hesus, ano yung ipinadala? Ano yung isinugo ng God the Father? It is the Holy Spirit. Kahil napakalaki ang role ng Banal na Espiritu Santo sa ating buhay, especially ngayong mga huling araw. Do you know the word yung kailangan nating mananatili? When we analyze the word mananatili, napakalaki ang role ng Banal na Espiritu Santo para tayo po ay mananatili sa Diyos. Kasi ang mananatili hanggang wakas, sila ang maliligtas. And then, one role of the Holy Spirit for us para tayo pong lahat ay mananatili na kahit anong mangyari. And the word, work out your salvation. Anong ibig sabihin yun? Work out your salvation. Hindi natin pagtrabahuan. No, but to work out, meaning to make it sure na tayo po ay mananatili sa Diyos, kailangan natin ang Banal na Espiritu Santo para tuloy-tuloy natin na magawa natin kung ano ang ipinaggagawa ng Diyos hanggang sa Kanyang pagdating. Kaya we must work out. We must keep going. We must praise on.
Kailangan natin magpatuloy. Kailangan natin gawin kung ano ang pinaggagawa ng Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo and let's pray.